Update sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Lebanon ating alamin kasama si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po. Unti-unti napapalitan. Good morning. Good afternoon. Magandang tanghali. Apo, Yusek, kumusta po ngayon ang sitwasyon o tensyon ngayon sa Lebanon and kumusta po ba yung ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon? Okay, number one po, there are about 11,000 Filipinos. Dagdagan mo ng a few thousand na undocumented, no? Sabihin natin 11,000, 12,000, no? Merong advisory ang embassy na pinapayuan ng mga kababayan natin na lumikas na. Pero nais namin paliwanag, hindi ibig sabihin to na may cause for alarm na may gera na mismo sa buong Lebanon. Ang away ay limitado sa border between Israel and Lebanon kung saan nag-ooperate yung Hezbollah. Yung Hezbollah operatives kasi magpapatama ng missiles, papadala ng missiles sa Israeli towns across the border, babawi naman yung Israeli Defense Force, kaya hindi mapayapa doon. Pero mismo sa Beirut, at 85% ng mga Pilipino ay nasa Beirut or Northern Lebanon. Doon walang gera. Kaya nga, yung mga kababayan natin, tuloy pa yung trabaho nila, mukhang business as usual. Merong tension sa pakiramdam ng mga tao dahil nga palagi nagbabanta yung Israel against certain targets in Lebanon. Hindi ibig sabihin delikado ang buhay nila. Pinapayo lang natin na habang pwede pa, sana makauwi na, ay iwasan muna yung Lebanon for the next few weeks or less hanggang matapos na itong girian nila with Israel kasi lumawak pa. It might spread to a regional conflict. Tapos sabihin ko, tulad nangyari 2006, buong Lebanon may gulo, kaya kailangan natin mag-repatriate ng mga Pilipino. So habang maaga pa lang, nananawagan kami, kung pwede, may voluntary repatriation program tayo, bayad ng gobyerno, pagsamantala nyo habang bukas pa yung airport. Yes. Yusek, so given yung clarification po ninyo, gaano kalaki ang bilang ng mga Pilipinong apektado sa tensyon? As you mentioned, yung tensyon naman ay nasa southern part, with the border with Israel, kung saan nandun yung Hezbollah. At ilan po yung mga nagpahiwatig na sa inyo na gusto nilang umuwi sa Pilipinas or meron na ba tayong na-repatriate din mula doon? Apa, yung una yung ilan affected. Yung directly affected, wala pong alam yung embassy na Filipino doon mismo sa border kung saan yung Hezbollah. Although, meron doon na malapit doon yung UNIFIL, UN Interim Forces Lebanon, may isang medical worker na Filipina, pero protektado naman ng UN yun eh. Ngayon, malapit dun sa border, maybe an hour away, ilang kilometers away, may mga southern cities, Tyre, Sidon, Nabatea. Yung mga yun, may mga 100 Pilipino, estimate ng embahada. At nananawagan sila na lumipat, no? Although depende rin yan sa amo nila. Yung ilan ang apektado mismo, wala pang nasasaktan dahil sa nangyayari, no? Ngayon, ilan po ang nagpahiwatig na gustong umuwi? Hindi ito nag-umpisa ngayon lang, no? Yung lately, no? Kung naalala nyo, nung sinalakay ng Hamas yung mga southern areas, mga kibbutz sa Israel, nag-umpisa bumawi Israel, starting then, mga October, November yon, inakyat na natin to alert level 3 o voluntary repatriation Lebanon at may nakauwi na 356 na kababayan, 356. Meron pa ngayon naghihintay ng 738 na umihintay lang ng exit clearance at padagdag ng padagdag yan. Pero kung dadagdagan mo yan, 738 as 356, ang labas 1,094. So, mga 10% lang yan ng mga kababayan natin doon kasi karamihan, basta sanay na doon, matagal na doon, parang sanay na sila na minsan-minsan nagkaka-regional tensions. Ganun pa man, nandyan yung offer, nandyan yung alok ng pamahalaan, gagasusin namin kayo at bibigyan ng reintegration program kung nandito.
At sana tugunan nyo yung tawag namin, no? Kasi hindi namin magagarantiya inyong kalikasan o inyong katiwasayan, ang inyong safety kapag nagkaroon ng gera at sana hindi maabot doon. Yusek, ano po yung contingency plan ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa Lebanon sakaling lumala pa yung sitwasyon? At may tanong din po ang mula sa kasama natin sa media na si Maricel Halili ng TV5. Ano-ano po yung kinukonsidera ng pamahalaan para itaas sa Alert Level 4 o magpatupad ng mandatory evacuation sa Lebanon? Papaliwanag ko yung alert level 4 muna. Alert level 4, kapag ano yan pag total breakdown ng peace and order, in other words, yung bansa, yung lugar pala, ay hindi na pwedeng manirahan doon. Kunyari, Gaza, is an example, no? Meron din tayong alert level 4 sa certain parts of Myanmar, hawak ng mga rebel troops or Afghanistan, for example. So, Sudan, hindi pa tayo umaabot doon sa Lebanon dahil karamihan ng Lebanon, mayroon pang operations, may ordinary activities, life activities, no, yung mga katawan. No? Ganun pa man, iniintay namin palagi kami na-update ng ambassador kasi si Ambassador Raymond Balatbat, ating ambassador doon, at saka yung katawan niya, at saka yung labor attaché doon, si Attorney Alex Padain, hinihintay natin yung kanilang reports, no? Ngayon, ano po ang ginagawa natin as part of the contingency plan? Iba-ibang features niyan, pero isa doon, paano sila dadalhin? Ginawa na natin ito 2006, palabas. Hindi na through airport, hindi na through commercial flights, dadaanan through ships na alkila tayo ng barko, tulad ng ginawa natin ng Arab Spring noong 2011. Susunduin sa port, may port yung Lebanon sa north ng Lebanon, no? At papunta yun sa Europe, no? So isa yon. Meron din pwedeng through Syria na transportation. So ginagawa rin ng embassy ngayon yung mga preparatory, kunyari mangyari yon. Narinig din natin yung mga ibang panig, no? Yung ibang ahensya, hindi lang naman DFA ito. Sabi ko niya rin ni Admin Ignacio ng OWA na handa lagi sila na magpadala ng rapid response team. Ganun. Kasi kinasanayan na yan. No? Isa pa, pag umuwi sila, yung mga kababayan, ulitin ko po, hindi sila basta pag nakauwi na, kinalimutan na sila. The Department of Migrant Workers has a reintegration program for returning of the abuse. So, we assure you, hindi lang Beirut, lahat ng embassies natin, lalo sa mga lugar na high spot, meron silang contingency plan na kasama nila ang local governments, mga NGOs, minsan ibang embassies din, nagtutulungan tayo. Kunyari nung nag-repatriate tayo from Ukraine, nagtutulungan tayo with the Thais. Tayo rin sa Sudan, may tinulungan tayong Thailander na umuwi. Sila naman tumulong sa atin sa Ukraine. No? So, tingin namin mapapauwi rin namin yan. Pero yung hindi na magagaranti na bawat isa ay ligtas sa panganib kapag may gera na. No? So, parinig lang po yan ng ating ambassador doon. Nirerespeto namin decision kung sino maiwan. Ang importante, pagkasalan natin na hindi nga umabot doon. Pero may contingency plans. Magandang balita po yan, Yusek, na meron tayong reintegration program para sa mga kababayan nating gustong mag-repatriate from Lebanon. Maraming salamat po sa inyong oras, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.